Hey friends! Welcome back to my channel. This is Miss Ate Plays. For this video, itutuloy natin ang paggawa ng Disney Princesses community kung saan magkakaroon ng different houses ang ating Disney princesses favorites. Favorite Disney princesses. Okay, so this time we will go with the second princess. That will be Cinderella. So, in-adjust ko lang ng konti yung kay Cinderella when it comes to, syempre, yung kanyang eye color, yung style ng hair. Di ba ganda yung style ng hair? Di ba? So cute. Kasi nga, hindi naman ako naglalaro talaga ng Sims 4. Sims 3 talaga ako. So, wala akong character na pwede. So, naisip ko, gagawa ko ng bahay nila. Dapat meron din talagang sila. Umaga. So, ito si Cinderella, yung damit niya, hanap lang ako. Actually, mga base game lang talaga to ha. So, kung ano lang yung available, yun lang talaga yung ginagamit ko. So, ito na nga. Ito yung nakita ko. Parang pinaka-modern or updated version. Diba? Cute. Diba? At syempre, yung kanyang shoes. Wala yan. Kailangan talaga, meron talagang shoes. And then, ito ang kanyang tawag dito, magiging preferences na traits and ugali niya. Pero hindi na ako masyadong mag-focus dito ha. Kasi syempre, ang pinaka-challenge naman natin or itong pinaka-video na to ay para naman sa kanyang house. By the way, sinuot ko nga pala sa kanya is Cinderella. I don't know if it's a bad name, pero nakuha ko kasi sa movie na Cinderella. Yung live action, pero I'm still thinking kung babaguhin ko siya. But so far, yun muna yung gagamitin ko. So itong lot na napili ko kay Cinderella. So napansin niyo, sobrang liit niya kumpara sa house ni, or mas maliit siya kumpara sa house ni Snow White. Which is, naging problema ko naman kasi sabi ko, paano ko nga pala pagkakasyahin lahat kung ganito kaliit? Eh, ang gusto ko nga, magkaroon siya ng enough space kasi syempre, di ba sa attic lang siya natutulog before. So, gusto ko, this time, dito sa kanyang house dito sa village na to or sa community na to, maayos yung house niya. So, naisipin ko, maglalagay na lang ako ng second floor. kaysa one floor lang siya. Kasi sikip na nga naman nun. So, gagawa ko dito ng second floor. But before that, design ko muna yung pang-out. Pero I'm sure hindi pa ito yung magiging final or possible hindi pa ito yung magiging final. Kasi kilala niyo naman ako. Minsan nagbabago isip ko. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa Sims 4. Sims 4. Pwede mong galawin yung mga floors o yung pinaka-rooms na ginawa mo. Which is very convenient kung tutusin ha. Kasi talagang sa Sims 3 medyo hirap ako eh. So, dito sa Sims 4 para magkaroon ng ganung feature, talagang nakaka-enjoy siya. Also, ako lang ba? Pero kung kayo, pag naglalaro kayo ng Sims 4, nahirapan din ba kayo sa roofs? Sobrang hirap i-adjust ng roofs dito. Well, hindi kasing hirap ng Sims 3. Sa Sims 3 talaga nahirapan ako. Kaya nasabi ko nga before, ang Sims 4 parang for build talaga siya eh. Kasi nga, di pa ako nagtatry mag-game dito. So, pero ako lang ba? Kasi nahirapan ako dito sa roofing. Ang hirap ko. Baka hindi pa lang talaga ako kasi nga sanay at ganun kagaling. Buti na lang at meron ditong chimney. So, yun na rin ginawa ko eh. O, diba? Cute na siya. Diba cute na? Yan. So, kung mapapansin nyo, may nilagay ako ditong konting space. Ay, hindi yan. Dito mamaya sa, yan. Kasi gusto ko, meron siyang area para kung saan siya pwedeng mag-tea, at saan siya pwedeng mag-read ng books. May bonding area na rin niya with her animal friends. So, isa pa pala sa nakitan ako dito. Pwede pala i-adjust yung dito, no? Flooring. Parang pwedeng up and down. Ganyan. Ang cute, no? So, anyways, dahil nasa second floor yung kanina, yan. Ginawa ko na parang para dito sa baba. Yan. Kaya lang itong hirap din. Hindi ko alam kung paano siya i-adjust talaga totally para lang may hagdanan. So, medyo nahirapan talaga ako paano gawin to. May cheat ba yan? Or meron bang pinaka-technique for that? So, this one actually took me a very, very long time. Ito rin yung plants. Gusto ko sana lagyan ng plants dito. Kasi baka naman mahulog si Cinderella habang naglalakad siya. So, dahil hindi pa ako marunong, and I think there is a way for that.
Hindi ko lang pa natutuklasan kung paano. So, habang di pa ako marunong, ganito na lang muna ang gagawin ko. O, maganda pa rin naman, di ba? Diba? Cute pa rin naman. Ayan. So, di bale, nagdi-discover pa lang naman ako. Malay niyo naman, sa susunod ng mga build-ups, mas magagawa ko na yung mga design na napaplan ko. So, ito ang kanyang first floor. So, first floor, syempre, andun yung kanyang living room, and then, andun din yung kanyang, probably, andun yung kanyang dining, at ang kanyang, what do you call this, kitchen. So, doon ko gagawin. Sa taas, doon siguro yung kanyang rooms, and then other areas kung saan siya pwedeng mag-bond with her animal friends. So, ulit yung exterior, pero knowing me, mamaya babaguhin ko na naman to. So, abangan na lang natin mamaya kung anong papasok sa aking isipan. Pero for now, plano pa lang naman to para lang ma-adjust ko kung halimbawa may rooms. Siyempre, hindi naman pwedeng may malaking bintana pag CR. So, medyo magbabago pa yan. And then, siyempre, maglalagay tayo ng hagdanan para sa pag-akit na sa taas. Gagawin ko yung hagdanan dito sa area na to para dito magiging kitchen niya. Now, we will go with the designing ng kanyang living room. So, itong kanyang living room. Wait, dagdagan ko pa isa. Cute to, kaya lang ang ano ko is, tag dito, parang ayokong matatamaan ng living room, ng main door. Anyway, so ito muna ang kanyang living room. So cute! Ang cute-cute niya talaga. Siyempre, maganda na yung kanyang, what they call this, dining area. So, ayan. Lagay ko lang dito. Parang mas maganda kung bilog pala dito. Okay. Now, nagkaroon ako ng problema kasi hindi ko ina-expect na na-elevate ko pala yung area dito sa likod. So, dahil na-elevate ko siya, hindi siya basta-basta, kumbaga hindi siya malalakaran o malalagyan ng pinto. So, nagkaroon talaga ako ng major adjustment dito para lang matupad yung gusto ko. May door papunta doon sa ano ba dyan? Lani ba tawag dyan? Kung ano man yan. Basta ditong sitting area dito sa likod. Or patio. Ay, hindi. Patio parang dito sa harapan eh. But anyways, yung dun sa likod na kainan. So, gusto ko sana meron talaga siyang tawag dito, lakara. Dugtong from this from the living room area and the dining. So, para ma-solve to, alam mo kung ano ginawa ko? Naisip ko na, teka, ang gagawin ko is ganito, i-elevate ko na lang tong dining area. So, yan, in-elevate ko siya. So, nakataas siya as compared sa living area. In-adjust ko pa ng konti tong kitchen area. Tapos, sinubukan kong lagyan dito na hagdanan or platform para lang matest ko. Tinest ko muna kay Cinderella. O, see? Nakakalakad na siya dyan. Pwede na. So, pwede ko na siya gawan ng paraan para makadaan si Snow White dyan. So, nakaseparate yung dining. At the same time, pwede nang pasukan yung lani sa likod. Kung saan pwede silang mag-snack time, nilagasgas, para dun during, for example, pag may activity sila, pwede dyan. So, ito, nagkaroon ako ng major adjustment sa part na yon para lang talaga magawa yung area na yon. Also, dito na tayo sa kitchen. So, syempre, same motive, blue and blue-white or something very parang Snow White, Cinderella, then bit of things like this one. Again ha, base game lang tong nilalaro ko or yung pinaka-base things lang siya. So, kung may mga magagandang design kayo masasuggest, hindi ko pa siguro magagawin kapag wala siya sa base game. So, ito muna ang itsura ng kitchen niya. Ito may lalagyan ko dito ng banyo. Kasi, syempre pag may bisita, hindi na sila kailangang umakyat sa taas. May banyo dito. I was thinking kung saan pwedeng pintuan. So, baka papasok na lang talaga sila sa kitchen para gumamit ng pintuan. But this one is cute, right? Very cute. Alam niyo, ang elegante nga tingnan. Kasi parang ano siya, for example, ang kay Snow White kasi very clean, very simple, very, kumbaga, minimalist ang datingan. Dito kay Cinderella, very clean, but at the same time, classic or elegante tignan. So, yeah, maliit lang yung kitchen, yung CR dito. Para may magamit yung guest.
in case na kailanganin nila. Tapos ito, syempre, picture ng kanyang friends. Alam nyo, parang, gusto ko sanang gawa ng paraan para may adjust yung mga pictures dito or may adjust ko yung, hindi ko alam kung pwede yun. I mean, tingin ko pwede yun, hindi ko lang alam kung paano. Yung i-adjust yung mga things na dapat hindi siya, halimbawa mas mataas siya, mas mababa, or mas enough yung spaces. Pero di bale, susubukan kong manood ng iba pang mga build-ups para lang malaman ko kung yung parang basic na settings or games para lang magawa ko yung designing na gusto ko. But in the meantime, ito pinalitan ko nga pala yung kanyang mga windows and what do you call this, windows and doors, yan, para lang matupad yung gusto kong what do you call this, design. So again, bago-bago nagkakaroon kasi ako ng back and forth pagdating sa designing. Gusto ko kasi yung kulay ng pinto, kaya lang parang hindi maganda yung kulay ng bintana. So mamaya masisettle din yan sa isip ko. So ayan, so tingin ko kasi ito parang pwede siyang i-adjust ng little, parang pwede ko siyang i-adjust little by little. Papalitan ko yung kulay niya na, babaguhin ko yung color niya mamaya. Ayan o, diba? So kung matututulan ko lang yun, I'm sure mas madali na sa akin yun. Pero in the meantime, I will just make do kung ano lang yung alam ko. So ito, adjust ko lang ng konti para naman hindi OA yung pagkatingin ko ng bintana sa CR. Ayan. Tapos nalaman dito, pwede pala mag-overlap tong window na to. Mamaya i-overlap ko yan eh. Hindi ko alam na pwede pala. Akala ko parang separated. Ayun o. Ayan, kaya in-adjust ko tuloy lahat. Pwede palang i-overlap. Okay, so mag-a-add lang siguro ako ng konting accessories dito sa lower floor. Yan, konting picture ng shoes, picture nila gasgas. Yan, syempre, ang ating clock. Yan, para mas kita. Kasi kung white, di na nakikita halos eh. Then, akita tayo dito sa second floor. So, ito yung area. Lalagyan ko lang ng harang. Baka mo kasi mahulog si Cinderella dito. Tapos, ito yung magiging room niya. Sobrang laki. Sana kasya dito yung lahat ng gusto kong lagay. So, syempre, dahil meron tayong chimney, kailangan may fireplace. I think magandang place din siya para banding na nila nila gasgas, ng mga ibon. Ano ka ba pangalan na isang animal, isang pet mouse ni Cinderella? Yan. So, basta dito, lalagyan ko dito ng reading area. Dito, konting design lang kasi masyado nang malawak. Tapos ito, konting decor lang. Hindi ko talaga alam kung paano pagpapantay-pantayin sana itong painting. Pero malalaman ko rin yan. Naglagay nga pala ako ng konting food, konting snacks, konting decor dito sa kitchen para magmukhang homey. Ayan. So, sa susunod, pag marunong na ako, I'm sure gagawin ko ng paraan na mas maayos na yung what I call this, mga pagkakapantay ng painting. Also, while checking out this accessories, napansin ko yung shoes. So sabi ko, parang maganda kung merong area si Cinderella dito kung saan nakadisplay yung shoes niya. At para magawa ko yun, in-adjust ko tuloy itong mga walls. Na-adjust na naman tuloy lahat. Yung kitchen niya, yung CR, yung windows. Pero okay na din kasi nagawa ko. Mamaya mas maganda yan, titingnan nyo. Okay, balik tayo sa taas. Konting designing. Tapos syempre, ito adjust ko lang ito ng konti. Yan. Tapos syempre, yung room ni Cinderella. Kung hindi ko nabigyan ng sariling CR si Snow White, dito sisiguraduhin ko na si Cinderella ay may sariling CR. Mamaya ayusin natin yan. Okay, so balik tayo konting display, the display, just this one. Kasi, kaya papalit-palit ako. Kasi minsan pag may nakikita ako ng mga abubot dito, sinasamak ay pinababa ko na kagad para, ito pala yung gusto ko. Ganyan, ganito, ganyan. So, para nga magawan ko ng paraan na hindi ko makalimutan. Kasi nga, hindi ko pa kakabisado yung mga accessories dito. Diba nga pala ako dito ng area kung saan pwede siyang magtahi. Kasi diba nagtatahi si Cinderella. So, naglagay ako doon ng area kung saan siya pwede magtahi. Tapos dito, syempre, konting books. Ito. Yan, focus tayo dito. Ayan. So, parang meron siyang sewing area dito. Diba ang cute? Diba ang cute? Diyan siya magtatahi ng mga damit nila. Gasgas! Naglagay din ako ng konting snacks dyan pa. Mamaya makikita nyo. Pero parang hygienic. Pero sabihin na natin na malinis na kumain sila gasgas.
Tapos dito rin sa kwarto niya, naglagay ako ng konting snacks, naglagay din ako ng konting abubot sa sahig kasi nga gagawa siya ng mga damit nila gasgas. Minsan may mga gamit siya tungkol dun sa paggagawa niya ng mga iba pang interest niya. She has all the freedom here sa kanyang bahay. Kaya I'm very, very happy and I'm very excited to put everything there. Kaya medyo kumbaga cuteness ang meron siya. Kasi ito, syempre, tulad ng last time na sinabi ko, kailangan ng headboard nila ay pare-pareho. Yun nga lang sana is merong enough colors para sa iba, lalo na base game nga lang ginagamit ko. Okay, so ready na tayo dito sa labas. Nalagyan ko lang siya ng konting decor pala dito sa kanyang outside area. Yan, so meron na siyang patio. Yan, dito, lagyan ko siya dito ng probably fountain din. Yan. Tapos dito, konting halaman. Yan, konting design lang ang gagawin ko dito. Yan, para lang magmukha siyang mukhang homey. Yan, lagyan tayo ng konting flowers. Medyo nag-adjust pa ako sa flowers kasi hindi ko pa kabisado. So, minsan yung ibang parang, tulad itong cactus, hindi ko alam kung pwede ba yan dito, sama nila. Pero sige, sama na natin. Para lang added, what do you call this? Added homey feels, added hominess, ganyan. Diba cute? It's so pretty. Yun nga lang, konti lang talaga yung may lalagay kong area. Kasi nga, sagad na to eh. Dahil nga maliit nga lang yung space na select ko for her. Siyempre, yan. Halaman. Konting terrain paint para lang mas cute. Ayan, may pathway na siya. O, diba? Ganda. Ay! Hi! Aking bago mong kapitbahay. Ito yung bago kong house. Talaga, ang ganda. Kita mo yung shoes ko. Ayun, sabi nag-usap sila dyan. Lagyan natin ng konting design. Tutuloy natin. Siyempre, ang curtains. Kailangan ng mga bintana. May curtains para pag sobrang init, pwede isara. Oh, cute na, diba? Very homey feels. Ay, taray. Actually, ang cute-cute tingnan kapag yung ginagamit ng Cinderella yung bahay. Ayan, lagyan natin ng konti pa dito. Kasi may empty space dito. So, sabi ko, ay, gawan ko nga na iba. Ayan, lagyan natin ng Di ba may siya kumanta? O, sakto-sakto. Ayan, pwede na siyang magkanta-kanta dyan. Anyways, dito na tayo sa ating house tour para sa bahay ni Cinderella. Teka lang, adjust ko lang tong camera. Since 3 na lang yan. Para mas kabisado ko yung paggala. Okay, so, yung roof niya, tsaka yung, tawag dito, door niya dito, para ng color, pero sana pala pinuti ko na lang. Okay, so, yung back door naman pala is black. Naku, hindi ko man lang naiusog maigi. Nakakaloka. So, ito yung kanyang kapitbahay, si Snow White. May malaking spaces pa dito. Sino kayo tatabi ko sa kanya sa susunod na build ko? Okay, so, ito ang outside. So, meron siyang munting lanay dito. Tapos, konting fountain. Kasi gusto ko sana mas marami pang flowers. Kung madedesignan ko lang ulit to, re-redesign ko, mas gagandahan ko pa to. Pero anyways, ito yung aking pinaka design sa kanya. Lagyan natin ng walls. Wait lang, para makita niya yung pretty siya. Yan. So, ito yung loob, itong kanyang sala or living room. Ito yung display niya ng sapatos. Natagalan ako dyan as in. Tapos, yung color, very Cinderella. Diba? Tapos, yung kanyang display, picture ni Gasgas, then shoes. Ang ating, what do you call this? Elevated dining area na may magandang flower. Na paano kaya sila kakain dyan? Laki-laki nung base. Ito ang kanyang kitchen. Very simple, pero kumbaga classy yung tingnan, diba? Tapos may mga foods, just in case magutom sila Gasgas. Ayan, meron silang food. May orasan din, napansin nyo. Ito yung CR. Okay, para pag may bisita. Ay, naku, wala palang toilet dito. Naku, bakit wala? Nabura siguro. Okay, so naglagay pa rin ako dito ng oras. Yan yung magiging niya. Parang ito feature niya, lagi may orasan. Ito ang kanyang display. Ang cute, diba dito ng mga shoes. Ito, hindi ko alam kung paano pagpantayin itong mga picture frame na to eh. Pero matutunan ko rin yan next time. Okay, ito ang kanyang creative area. So, pwede siya magtahi dito ng damit nila Gasgas, mag-paint, mag-color, kung ano man gusto niya. Ito rin. Ang kanyang cookie jar para sa kanyang friends. Ito ang kanyang room. Ang cute ng door niya, no?
Cute, no? Ayan, so gandang design. Pagpasok, meron siya ditong small space to read, to write. May food din dito sila gasgas. Dito rin, kunyari, nagtatayo siya ng damit niya. Ang damit na kanyang friends. And syempre, ang kanyang bed na may magandang headboard. Yung kanyang CR. So, unfortunately, lahat ng bisita niya aakit pa ng kwarto para maki-CR dito dahil wala palang toilet sa baba. Anyways, ito ang kanyang itsura. So, I really love it. I hope you liked it. And see you again next time. Bye-bye!